Sa murang edad, nagpakasal si Athena at Helios Smitherman dahil sa maagang pagdadalang tao ni Athena. At kahit tutol ang kanilang magulang, walang nagawa ang mga ito kundi sila ay suportahan. Hindi naging madali sa kanila, lalo't naging halos taon-taon ang panganganak ni Athena. Sa loob ng 5 taon lamang, 3 na agad ang anak nila. Ngunit hindi ganoon kadali ang buhay may asawa. Habang nagpapatuloy sa pag-aaral si Helios, ay napapabarkada ito at natutong uminom ng alak at tumikim ng ipinagbabawal na gamot hanggang sa nasasaktan na nito sa Athena. At isang bagay ang nagawa ni Helios sa asawa. Nagawa niyang pilitin ito na makipagtalik kahit hindi nito gusto ang mangyayari. Nagising na lang si Helios na wala na ang kanyang asawa at isang anak. Lubos ang kanyang pagsisisi. Pero paano kung sa pagbabalik nito ay nais na nitong makipaghiwalay ng tuluyan sa kanya? Makakaya niya bang hindi buo ang pamilya para sa mga anak niya? Mahal na mahal niya ang asawa at handa siyang gawin ng lahat, mabuo at makuha lang muli ito. Pero paano kung may dala itong isa pang bata? Sino ang batang iyon? Maliban sa isa pa niyang anak na sinama nito? Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil. Sumasabay sa marahas na hampas ng hangin sa lumang bintanang kahoy ng maliit na apartment ni Helios at Athena. Ngunit sa loob ng 4 na sulok na iyon, may mas matinding bagyong nagbabadya. 21 taong gulang pa lamang si Helios, habang 20 naman si Athena. Sa murang edad na iyon, pasan na nila ang bigat ng mundong hindi pa nila lubos na uunawaan. 5 taon na nakalilipas mula na magtanan sila dahil sa maagang pagdadalang tao ni Athena. Ang akala nilang pag-ibig na hahamakin ng lahat ay unti-unting nilamon ng realidad. 3 na ang kanilang anak, si Nathan na 7 taong gulang, si Liam na 6 at ang bunsong si Chloe na sanggol pa lamang. Helios, pakiusap naman. Nasaan ang pambili ng gatas ni Chloe? Bumaba ang boses ni Athena. Pilit na itinatago ang paginginig habang inihele ang umiiyak na sanggol sa kanyang bisig. Pagod na siya. Ang kanyang katawan ay marupok pa mula sa sunod-sunod na panganganak halos taon-taon at ang kanyang mga mata ay tila wala nang mailuhang luha. Si Helios na nakaupo sa gilid ng kama ay marahang nag-angat ng tingin. Pula ang kanyang mga mata. Hindi lang dahil sa puyat mula sa pag-aaral ng engineering, kundi dahil sa alak at sa masamang impluwensya ng barkada na naging takbuhan niya mula sa stress ng buhay. Sa kanyang bulsa, may natitira pang kaunting barya. Ngunit alam ni Athena kung saan iyon napunta. Sa ipinagbabawal na gamot na unti-unting sumisira sa katinuan ng kanyang asawa. Huwag mo akong kulitin, Athena. Huwag ngayon. Kita mo nag-aaral ako para sa kinabukasan natin, diba? Sigaw ni Helios. Sabay hampas sa lamesang puno ng mga blueprint at libro. Kinabukasan, Helios? Gutom ang mga anak mo ngayon. Nag-aaral ka nga pero gabi-gabi kang lasing. Gabi-gabi kang may dalang kung ano-anong bisyo. Sa unang pagkakataon, sumabog ang galit ni Athena. Lumapit siya bitbit ang umiiyak na sanggol. Tingnan mo ako, Helios. Tingnan mo ang sarili mo. Ito ba ang buhay na ipinangako mo sa akin noong kinuha mo ko sa mga magulang ko? Ang mga salitang iyon ay tila apoy na sumusunog sa natitirang katinuan ni Helios. Ang epekto ng alak at droga sa kanyang dugo ay nagdulot ng matinding paranoia at galit. Tumayo siya ng marahas. Naitulak ang upuan at mabilis na hinablot si Athena sa braso. Sinusumbatan mo ba ako? Ginagawa ko ang lahat. Akala mo ba madali ang buhay na to? Bulyaw ni Helios habang mas lalong humigpit ang hawak sa payat na braso ng asawa. Nasasaktan ako, Helios. Bitawan mo ako. Ang bata, baka maipit ang bata. Umiiyak na pagmamakaawa ni Athena. Nang marinig ang iyak ni Chloe, parang natauhan ng bahagya si Helios at binitawan ang braso ni Athena. Ipasok mo mga bata sa kabilang kwarto, ngayon din. Ang boses ni Helios ay gumagaralgal, ngunit may kakaibang dilim sa kanyang mga mata. Nanginginig na dinala ni Athena sa Chloe sa silid, kung saan natutulog na sila Nathan at Liam. Pagkalapag sa sanggol, hinalikan niya ang mga ito sa noo habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Patawarin niyo ang mami. Pulong niya sa dilim. Nang lumabas sa Athena sa sala, naramdaman niya malamig na simoy ng hangin. Nakatayo si Helios sa gitna ng silid. Sarado ang mga libro at may bitbit na galit na hindi na kayang kontrolin ng katinuan. Mag-usap tayo, Athena.
bilang mag-asawa, sabi ni Helios, papalapit sa kanya. Helios, pagod na ako. Natatakot ako sa iyo ngayon. Pakiusap, bukas na natin ituloy ito. Matutulog na ako. Sagot ni Athena. Dahan-dahang umaatras patungo sa isang sulok. Ngunit hindi nakinig si Helios. Hinablot niya muli ang baywang ni Athena at isinandal ito sa pader. Amoy alak ito. At ang paghinga nito ay mabilis at mainit. Doon, hinalikan niya ng marahas si Athena. Isang halik na walang pagmamahal, kundi puno ng panggigigil at pagnanais na maghari. Helios, wag. Pakiusap. Hindi ko gusto, Helios. Maawa ka sa akin. Ang boses ni Athena ay naging basag, puno ng takot. Itinulak niya ang dibdib ng asawa gamit ang natitira niyang lakas. Ngunit ang mahinang katawan ng isang inang halos taon-taong nanganganak ay walang laban sa lakas ng isang lalaki. Asawa kita, Athena. Karapatan ko ito. Galit na bulong ni Helios habang pilit na hinahawi ang saplot ng asawa. Wag, Helios. Pakiusap. Ang mga sumunod na sandali ay naging pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Athena. Sa ibabaw ng lumang panig, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bombilya, hinarap niya ang isang unos na hindi galing sa kalikasan, kundi mula sa lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang kanyang mga iyak ay unti-unting nawalan ng boses, hanggang sa naging pipinghikbi na lamang habang nakatitig sa kisame. Ang kanyang puso, ang kanyang dignidad bilang babae at asawa, ay tuluyang winasak ng gabing iyon. Madaling araw, tumila na ang ulan. Nagising si Helios na mabigat ang ulo. Unti-unting nagbalik ang kanyang katinuan at kasabay niyon ay ang matinding takot at hiya sa kanyang sarili. Lumingon siya sa kanyang tabi. Malamig ang kama. Wala si Athena. Mabilis na bumangon si Helios. Kinakabahan. Athena! Athena, nasan ka? Tawag niya habang papasok sa kwarto ng mga bata. Doon, nakita niya sina Nathan at Liam na mahimbing na natutulog. Ngunit ang higaan ni Chloe, bakante. Ang maliit na bag ng sanggol ay wala rin sa lalagyan. Patakbong pumalik si Helios sa sala. Sa ibabaw ng lamesa, sa ibabaw ng kanyang mga libro sa engineering, ay may nakapatong na isang piraso ng papel. Isang maikling sulat na may bakas ang natuyong luha. Helios, hindi ko na kaya mabuhay sa piling ng isang halimaw. Patawarin mo ako. Pero kailangan ko iligtas ang sarili ko at ang anak natin. Huwag mo na kaming hahanapin. Napaluhod si Helios sa sahig. Niyakap niya ang sarili habang ang unang patak ng luha ng pagsisisi ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang hagulgol niya ay umaligaw-ngaw sa walang laman na apartment. Athena, anong nagawa ko? Patawad, Athena. Ngunit huli na ang lahat. Sa pag-alis ng unang silahis ng araw, kasabay nitong naglaho ang babaeng pinakamamahal niya. Bitbit ang isang malalim na sugat at isang lihim na hindi pa nila parehong alam na sa gabing winasak niya ito, may bagong buhay na nagsisimula sa sinapupunan ni Athena. Lumipas ang 5 taon. Ang lumang apartment na naging saksi sa madilim na gabi ng unos ay matagal nang iniwan ni Helios. Ngunit ang multo ng gabing iyon, hindi siya tinatantanan. Sa loob ng 5 taon, walang gabing natulog si Helios nang hindi naririnig ang boses ni Athena na nagmamakaawa. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang bintana ay nagiging paalala ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Ngunit sa halip na tuluyang malunod sa bisyo, ang matinding pagsisisi ang naging metsa upang baguhin niya ang kanyang buhay. Iniwan niya ang alak, itinakwil niya ang droga, itinapon niya ang lahat ng masasamang impluensya at ibinuhos ang bawat natitirang lakas sa 2 bagay, ang pag-aaral at ang 2 anak na naiwan sa kanya, sina Nathan at Liam. Ngayon, sa edad na 26, si Helios Smitherman ay isa ng ganap na engineer. Hindi lang basta engineer. Siya ang isa sa pinakakilala at pinakamatagumpay na structural engineer sa kanilang rehiyon. Ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga ng isang magandang bahay, komportableng buhay at mga negosyong patuloy na lumalago. Mayaman na si Helios. Hawak na niya ang karangyaan na akala niya noon ay makakapagpapasaya sa kanya. Ngunit sa kabila ng malalaking kontrata at milyong-milyong piso sa bangko, nanatiling hungkag ang kanyang marangyang tahanan. Isang gabi, pumasok si Helios sa kwarto ng kanyang mga anak. Si Nathan ay 7 taong gulang na at si Liam naman ay 6. Magkatabi ang 2 sa kama. Nagbabasa ng libro para sa kanilang takdang aralin. Sa tuwing tinitingnan niya ang 2 batang lalaki,
Nakikita niya si Athena sa kanilang mga mata, ang lambot ng kanilang muka, ang paraan ng kanilang pagngiti. Daddy, masayang sumalubong si Liam at yumakap sa binti ng ama. Tapos na po kami sa homework namin. Pwede na po ba kaming matulog? Ngumiti si Helios, isang pilit ng ngiti na pilit niyang pinatitibay para sa mga bata. Binuhat niya si Liam at inilapag sa kama, saka hinalikan sa noo ang dalawa. Good job mga anak. Kailangan niyo magpahinga na maaga dahil may pasok bukas. Habang nag-aayos ng kumot si Nathan, ang matatandang mata ng 7 taong gulang na bata ay tumitig kay Helios. Ito ang titig na palaging kinatatakutan ni Helios. Daddy? Pahilang tawag ni Nathan. Kailan po ba babalik si Mommy at si Baby Chloe? Napatigil ang kamay ni Helios sa gilid ng kumot. Parang may sumaksak sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, ito ang paulit-ulit na tanong na hindi niya matakasan. Noong mas bata pa ang mga ito, madali pang mag-imbento ng kwento na may binisita lang si Mommy sa malayo. Pero ngayon, lumalaki na ang mga bata. Naghahanap na sila ng kalinga ng isang ina. Humarap si Helios kay Nathan. Dahan-dahang hinawakan ng balikat nito at pilit na pinigilan ang panginginig ng sariling boses. Nathan, Liam, tiningnan at tingnan ninyo si Daddy. Panimula niya habang ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng magtabi. Gusto ko malaman ninyo na napakabuting ina ng mami ninyo. Mahal na mahal niya kayo. Kung mahal niya po kami, bakit hindi siya bumabalik? Galit po ba siya sa amin? Tanong naman ni Liam na may pangingilid na rin ang luha sa mata. Hindi. Hindi magagalit sa inyo, Mommy. Mabilis sa sagot ni Helios habang isang patak ng luha ay tuluyang gumulong sa kanyang pisngi. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Ramdam na ramdam ang bigat ng kasalanan. Umalis si Mommy dahil kay Daddy. Kasalanan ni Daddy kung bakit nawala si Mommy. Naging masamang tao si Daddy noon at nasaktan ko siya. Kaya pakiusap. Huwag ninyong isipin na iniwan kayo ng Mommy dahil hindi kayo mahal. Iniwan niya ako dahil hindi ko siya nalagaan ng tama. Yumakap si Nathan sa kanyang ama. Naramdaman ang matinding lungkot nito. Daddy, nagbago naman po kayo, di ba? Mabait na po kayong daddy ngayon. Hindi na po ba kayo mapapatawad ni Mami? Hindi nakasagot si Helios. Niyakap niya na mahigpit ang kanyang 2 anak sa dilim ng silid. Ang tanong ni Nathan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mapapatawad pa ba siya? Kung alam lang ng mga bata kung gaano kadilim ang ginawa niya, baka kahit ang mga ito ay talikuran din siya. Pagkalabas sa kwarto ng mga bata, dinala ni Helios ang kanyang sarili sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Binuksan niya ang pinakamalalim na drawer ng kanyang lamesa, ang tanging lugar kung saan nakatago ang kanyang nakaraan. Inilabas niya ang isang lumang kahon. Sa loob nito ay may mga litrato ni Athena noong bago pa lang silang magkasama. Mga panahong masasaya pa sila, bago sila lamunin ng kahirapan at bisyo. Kasama rin doon ang mga liham na isinusulat niya gabi-gabi sa loob ng 5 taon. Mga sulat na naglalaman ng kanyang mga panalangin, pagsisisi, at mga pangako ng pagbabago. Mga sulat na hindi niya alam kung saan ipapadala dahil naglaho sa Athena na parang bula. Kinuha niya ang panulat at isang malinit na papel upang isulat ang liham para sa gabing iyon. Athena, 5 taon na. Matagumpay na ako. Engineer na ako. Kaya ko na kayang buhayin sa karangyaan. Pero anong silbi ng lahat na ito kung wala ka sa tabi ko? Ang 2 anak natin, hinahanap ka gabi-gabi. Gabi-gabi rin akong humihingi ng tawad sa Diyos at sa'yo. Kung nasaan ka man, sana iligtas ka at si Chloe. Buhay ko ang ibabayad ko. Mabuo ko lang muli ang pamilyang winasa ko. Kinulong ni Helios ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at doon ni tahimik na humagulgol. Ang 5 taon ng paghuhugas ng kamay at pagbabago ay hindi sapat upang burahin ang mga mantsa ng kanyang kahapon. Handa siyang gawin ng lahat. Handa siyang lumuhod sa harap ng buong mundo. Makuha lang muli ang kapatawaran ng asawa. Ngunit ang hindi alam ni Helios, ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbawi. Sa lungsod kung saan siya kasalukuyan nagtatrabaho, isang malaking proyekto na nakatakda niyang hawakan. Isang proyekto na maglalapit sa kanya sa isang babaeng matagal na naghihintay ng tamang oras upang tuluyang putulin ang natitirang ugnayan sa kanya. Ang grand ballroom ng isang marangyang hotel sa lungsod ay napupuno ng ingay ng mga tawanan, tugtog ng klasikal na musika at tunog ng mga nag-uumpugang baso ng alak. Gabi iyon ng isang prestihiyosyong charity gala at business networking event kung saan nagtitipon-tipon ang pinakamalalaking pangalan sa mundo ng real estate,
arkitektura, at engineering. Kasama si Helios sa mga pangunahing panauhin. Suot ang isang mamahaling itim na tuxedo na lalong nagpadesente sa kanyang matikas sa tindig. Formal siya nakikipag-usap sa ilang mga kliyente. Sa panlabas, mukha siyang isang perpekto at matagumpay na lalaki. Mayaman, respetado, at tinitingala. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, nananatili ang pamilya na bigat na 5 taon na niyang pasan. Engineer Smitherman. Bati ng isang matandang investor sabay tapik sa kanyang balikat. Narinig ko na ang kumpanya mo nakakuha ng bidding para sa bagong lifestyle district sa Greenfield. Congratulations! Salamat po sir. Malaking proyekto po ito at tinitiyak ng team ko na magiging pulido ang bawat detalye. Formal at may pagpapakumbabang sagot ni Helios. Habang nagpapatuloy ang usapan, biglang nagbagong ihip ng hangin sa loob ng ballroom. Natahimik ang ilang grupo malapit sa pintuan at unti-unting humawi ang mga tao upang bigyang daan ang mga kapapasok pa lamang na kinatawan ng Vanguard Holdings. Ang higanteng kumpanya mula sa Maynila na siyang pangunahing financier ng proyekto. Ayan na pala mga representative ng Vanguard. Pulong ng kausap ni Helios. Balita ko, ang bagong itinalagang senior project director nila ay isang napakabatang babae, pero kilalang mailap at napakatapang sa negosyo. Hindi muna lumingon si Helios, abala sa pag-inom ng kanyang tubig. Ngunit nang marinig niya ang tunog ng takong ng sapatos na papalapit sa kanilang direksyon, may kakaibang kaba na biglang lumukob sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam na matagal nang natutulog. Engineer Smitherman, nais kong ipakilala sa iyo ang Senior Project Director ng Vanguard Holdings. Wika ng Master of Ceremonies na lumapit sa kanila. Siya makakasama mo sa pamamahala ng Greenfield Project, si Miss Athena Smitherman. Nabitawan halos ni Helios ang hawak niyang baso. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Parang nawala ng hangin ang buong ballroom. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo sa harap niya ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng emerald green gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Naglalantad sa kanyang magandang mukha at leeg. Ang kanyang tindig ay tuwid, puno ng kumpiyansa at autoridad. Si Athena. Ngunit hindi ito ang Athena na naaalala ni Helios na umiiyak sa sulok ng lumang apartment. Hindi ito ang payat at lantang asawa na binalot niya ng takot. Ang Athena na nasa harap niya ngayon ay nagtataglay ng mga matang matatalas, malamig, at walang kahit anong emosyon. Ah, Athena? Ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na labi ni Helios. Ang boses niya ay gumagaralgal at sa isang saglit, ang matatag na Engineer Smitherman ay nagmukhang isang batang nawawala. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Helios. Ang 5 taon ng pangungulila, ang taon ng pagsisisi, ay sumabog sa kanyang dibdib sa isang segundo lang na pagkikita. Gusto niya humakbang papalapit. Gusto niyang yakapin ito. Gusto niya itanong kung nasaan si Chloe. Ngunit bago pa man makagawa ng aksyon si Helios, nag-angat ng kamay si Athena para sa isang formal na handshake. Walang kahit anong panginginig sa kanyang mga daliri. Good evening, Engineer Smitherman. Palamig na wika ni Athena. Ang kanyang boses ay formal, profesional, at walang bahid ng pagkakakilala. I am looking forward to working with your firm on this project. Sana ay maging maayos ang ating partnership. Tinitigan ni Helios ang nakalahad na kamay ng asawa. Dahan-dahan niyang itinaas ang sarili niyang kamay at tinawakan ito. Malamig ang balat ni Athena, tulad ng kanyang mga tingin. Athena, ikaw nga. Pulong muli ni Helios. Hindi alintana ang mga taong nakabaligid sa kanila. Pakiusap. Mag-usap tayo. Ang mga anak natin, si Chloe. Bagyang tumaas ang sulok ng labi ni Athena. Ngunit hindi ito ngiti ng kagalakan. Ito ay ngiti ng isang reyna na nakaharap sa kanyang kaaway. Marahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Helios. Pasensya na, engineer. Ngunit narito ako para sa trabaho, hindi para sa mga personal na usapin. Diretsong sagot ni Athena, habang ang kanyang mga mata ay direkta nakatitig sa namumula mga mata ni Helios. Ang lamig ng titig na iyon ay tila yelo na sumaksak sa puso ng lalaki. Kung mayroon kang gustong pag-usapan tungkol sa blueprint ng Greenfield, maaari kang makipag-ugnayan sa sekretary ko para sa isang formal na meeting. Pagkatapos magsalita, tinalikuran ni Athena si Helios ng walang pag-aalinlangan. Lumakad siya patungo sa ibang grupo ng mga investor na parang si Helios sa isang estranghero na walang anumang halaga sa kanyang buhay. Naiwang nakatayo si Helios sa gitna ng karamihan. Parang unti-unting gumuho ang marangyang palasyo na itinayo niya sa loob ng 5 taon. Buhay si Athena. Malakas, matatag,
Ngunit ang pader na nakatayo sa pagitan nilang dalawa ngayon ay mas mataas pa sa anumang gusaling kaya niyang idisenyo. Habang pinapanood niya ang asawa mula sa malayo, isang bagay ang malinaw kay Helios. Bumalik si Athena, hindi upang makipag-ayos, kundi upang harapin siya bilang isang bagong tao. Isang taong hindi na muling papayag na masaktan. Kinabukasan, hindi mapakali si Helios sa kanyang opisina. Ang bawat minitong lumilipas ay tila isang dantaon. Ang lamig ng mga mata ni Athena kagabi ay patuloy na sumasaksak sa kanyang isipan. Hindi siya nakatulog. Magdamag din tinitigan ng kisame. Iniisip ko paano niya uumpisahang amuhin ang sugatang puso ng asawa. Eksaktong alas 10 ng umaga nang pumasok ang kanyang sekretary na may dalang isang salyadong brown envelope. Engineer Smitherman, may nag-iwan po nito para sa inyo. Mula po sa Legal Department ng Vanguard Holdings. Anang sekretary. Mabilis na hinablot ni Helios sa sobre. Nabuksan niya ito, parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Isang dokumento ang tumambad sa kanya. Petition for annulment of marriage. Sa ilalim nito, may maikling sabina para sa isang pribadong pagpupulong sa conference room ng Vanguard Holdings. Sa hapon ding iyon, nais ni Athena na tuluyan ang putulin ng kanilang kasal. Alas 3 ng hapon, pumasok si Helios sa napakalawak at modernong conference room ng Vanguard. Nakaupo si Athena sa dulo ng mahabang lamesang salamin, katabi ang kanyang formal na abogado. Suot ni Athena ang isang formal na gray blazer at ang kanyang mukha ay parang lilok sa bato. Walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Nang maupo si Helios sa tapat niya, sinanya sa ni Athena ang kanyang abogado na iwan muna sila. Pagkasara ng pinto, ang natitirang ingay sa silid ay ang marahang paghinga ni Helios. Athena, ang unang bigkas ni Helios. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Pakiusap. Pag-usapan natin ito. Wag naman ang annulment. 5 taon. 5 taon ako nagbago, Athena. Hindi na ako ang lalaking nanakit sa'yo. Inayos ni Athena ang mga papeles sa kanyang harap bago dahan-dahang nag-angat ng tingin. Iyan din ang sabi ng abogado ko, Helios. Malinis na ang pangalan mo. Engineer ka na. Isang respetadong mamamayan. Pero sa akin, ikaw pa rin ang lalaking binalot ako ng takot sa gabing hinding-hindi ko malilimutan. Ang mga salitang iyon ay parang sampal na nagpasingkit sa mga mata ni Helios sa sakit. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumayo siya, lumakad patungo sa gawin ni Athena. At sa hindi inaasahang pagkakataon, lumuhod siya sa sahig sa mismong harap ng asawa. Ang matatag at mayamang si Engineer Smitherman ay nakaluhod ngayon, nakayuko at hinahawakan ang kilid ng upuan ni Athena habang umaagos sa mga luha. Patawad, Athena. Patawarin mo ako. Hagulgol ni Helios. Alam kong halimaw ako noon. Gabi-gabi kong pinagbabayaran yun. Gabi-gabi kong iniisip ko paano ko ibabalik ang lahat ng kinuha ko sa'yo. Handa akong ibigay ang lahat ng meron ako ngayon. Ang bahay, ang pera, ang kumpanya. Basta wag mo lang akong iwan ng tuluyan. Bigyan mo ako ng pagkakataong buuin ang pamilya natin para sa mga anak natin. Tinitigan ni Athena na nakaluhod na lalaki. Sa isang saglit, may dumaang kislap ng sakit sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng puot at paninindigan. Hindi niya hinawakan sa Helios. Sa halip, parahan siyang sumandal sa kanyang upuan. Helios, tumayo ka riyan. Hindi kita ipinatawag para panoorin kang umiyak. Malamig na utos ni Athena. Nang hindi tumayo si Helios, hinawakan ni Athena magkabilang balikat nito at pilit na itinayo ang asawa upang magkatapat ang kanilang mga mukha. Makinig ka sa akin. Pabalasik na wika ni Athena. Habang ang sarili niyang mga mata ay nagsisimula na rin mamula sa nag-aalab ng damdamin, pinatawad na kita, Helios. Matagal na. Dahil kung hindi ko ginawa yun, baka nabaliw na ako sa galit. Pinatawad kita para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang kalimutan ng ginawa mo, ang bumalik sa'yo at magpanggap na walang nangyari, hindi na. Paano ang mga anak natin? Kiit ni Helios habang hinahawakan ng mga kamay ni Athena na pilit nitong binabawi. Sina Nathan at Liam. Gabi-gabi sila naghahanap sa'yo. Si Chloe. Nasaan si Chloe? Gusto ko siyang makita. Nang marinig ang pangalan ng mga anak, bahagyang gumaraggal ang boses ni Athena. Karapatan ko maging malaya, Helios. Karapatan kong protektahan ang sarili ko mula sa lalaking sumira sa dignidad ko. Pipirmahan mo ang annulment na ito dahil kung hindi, ilalabas ko ang lahat ng medical na record at ebidensya ng pang-aabuso mo sa akin 5 taon na ang nakakaraan.
Sisiguraduhin kong pati ang lisensya mo bilang engineer at ang karapatan mo sa mga bata ay mawawala sa'yo. Nabitawan ni Helios ang mga kamay ni Athena. Nabigla siya sa tindi ng galit at tapang ng asawa. Ang dating mahina at sunod-sunod na nanganak na babae ay may hawak ng patalim ngayon at handa itong isaksak sa kanya upang makalaya. Ipapahiram ko sa iyo si Nathan at Liam sa mga taknang araw dahil alam kong kailangan kanila bilang ama. Pagpapatuloy ni Athena habang pinupunasan ng isang takas na luha sa kanyang pisngi at makikita mo si Chloe. Pero ang maging asawa muli, isang malaking kahangalan. Kinuha ni Athena ang kanyang mga gamit at lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago niya ito buksan, lumingon siya kay Helios na nakatayo pa rin sa gitna ng silid, parang isang ribulto ng pagsisisi. Ipadadala ng abogado ko ang pinal na kopya bukas. Sana iwag mo nang pilitin ang mga bagay na matagal mo nang pinatay, Helios. Sumara ang pinto. Iniwan ni Helios na may hawak na pluma. Nakatitig sa kasunduan ng kanilang tuluyang pagkakahiwalay. Ngunit sa kabila ng takot na mawala ang lahat, may isang bagay na nag-alab sa puso ni Helios. Hindi siya susuko. Kung kailangan ligawan, alilain, at patunayan ng sarili araw-araw kay Athena, gagawin niya. Mabuo lang ang pamilyang labis niyang pinagnanais. Ngunit, ang hindi alam ni Helios, may mas malaking katotohanan pang naghihintay sa kanya sa labas ng conference room na iyon. Isang lihim na ganap na magpapabago sa labanang ito. Ang mga salita ni Athena sa conference room ay tila mga latigo na patuloy na humahampas sa natitirang lakas ni Engineer Helios Smitherman. Ngunit sa kabila ng banta ng asawa na wawasakin ng kanyang lisensya at pangalan, hindi kayang tanggapin ng kanyang puso ang tuluyang pagsuko. May kung anong ang lakas na nagtulak sa kanya upang hindi pirmahan ang dokumento ng annulment. Sa halip na umuwi, nagpa siya si Helios na magabang sa labas ng gusali ng Vanguard Holdings. Gusto niya makita kung saan nakatira si Athena. Gusto niya makita ang kanyang bunsong anak na si Chloe. Pagkalipas ng 5 taon, nang sumapit ang alas 5 ng hapon, nakita niya lumabas si Athena at sumakay sa isang simpleng puting sasakyan. Mabilis na pinaandar ni Helios ang kanyang SUV upang sundan ito. Pinapanatili ang sapat na distansya upang hindi siya mapansin ng asawa. Huminto ang sasakyan ni Athena sa isang tahimik at eksklusibong subdivision sa labas ng lungsod. Pumasok ito sa gate ng isang magandang townhouse. Ipinart ni Helios ang kanyang sasakyan sa tapat ng isang puno. Ilang metro ang layo mula sa bahay. Pinatay niya ang makina at matamang nagmasid. Bumaba si Athena sa sasakyan. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng townhouse at isang maliit na batang babae ang patakbog lumabas. May bitbit itong manika at ang mahaba nitong buhok ay may kulot sa dulo. Si Chloe. Napatakip ng dibdib si Helios sa loob ng sasakyan. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. Ang sanggol na iniwan sa kanya noon ay 5 taong gulang na ngayon. Kamukhang kamukha niya ito. Mula sa hugis na mukha hanggang sa matangos na ilong, nakita niya binuhat ni Athena ang bata. Pinaulanan ng halik at mahigpit na yakap. Ang tagpong iyon ay nagdulot ng labis na inggit at pangungulila sa puso ng isang ama. Ngunit bago pa man tuluyang makabawi sa emosyon si Helios, isang bagay ang nagpatingkad sa kanyang kaba. Muling bumukas ang pinto ng bahay. Isang maliit na batang lalaki naman ang lumabas. Mas maliit ito kay Chloe. Marahil ay nasa 4 na taong gulang pa lamang. May bitbit itong laruang kotse at patakbo ring yumakap sa binti ni Athena habang sumisigaw ng, "Mommy! Mommy!" Namilog ang mga mata ni Helios. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Isang batang lalaki? 4 na taong gulang. Pabilis na nag-isip ang utak ni Helios. Ngunit nilamon agad siya ng isang matinding takot, selos at galit. 5 taon pa lang ang nakalilipas mula na maghiwalay sila. Kung ang bata ay 4 na taong gulang na ngayon, ibig sabihin ay nabuo ito ilang buwan lamang matapos lumayas si Athena. May ibang lalaki na ba si Athena noon pa? Pinagpalit ba siya nito agad? Sino ang ama ng batang iyon? Ang selos at paranoia na matagal nang sinupil ni Helios ay biglang sumiklap tulad ng isang mitya sa bariles ng pulbura. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Binuksan niya ang pinto ng kanyang SUV at marahas na bumaba. Athena! Ang kulog ng boses ni Helios ay umalingaw sa tahimik na kalsada ng subdivision. Nagitla sa Athena. Mabilis niyang itinago ang 2 bata sa kanyang likuran na makita ang asawang naglalakad papalapit. Nanlilisik ang mga mata at basa ang luha ng mga muka. "Helios, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako?"
Galit at may halong takot na sigaw ni Athena. Habang pilit na itinutulak ang mga bata pabalik sa loob ng pinto. Pumasok kayo sa loob, Chloe. Dalhin mo ang kapatid mo sa loob, ngayon din. Ngunit bago pa man maisara ang pinto, narating na sila ni Helios. Hinawakan ni Helios ang gilid ng pinto upang hindi ito maisara, habang ang kanyang paningin ay nakatutok sa maliit na batang lalaki na nakatitig sa kanya na may takot. Athena, sino ang batang yan? Ang boses ni Helios ay gumagaralgal, puno ng pinaghinalong, galit, selos at sakit na hindi maipaliwanag. 5 taon, Athena. 5 taon akong nagpakasira sa pagsisisi dahil akala ko ako ang nagwasak sa'yo. Pero, may iba ka na pala kaagad? Sino ang ama ng batang yan? Wala kang pakialam, Helios. Umalis ka rito kung ayaw mong ipapulis kita. Sigaw ni Athena. Pilit na iniiwas ang mukha ng bata mula sa paningin ng asawa. May pakialam ako. Dahil asawa mo pa rin ako. Pulyaw ni Helios. Habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Pilit na sinisilip ang bata na umiiyak na ngayon sa takot. Sino siya, Athena? Sino ang lalaking ipinalit mo sa akin habang ako ay nagpapakamatay sa pag-iyak gabi-gabi? Huwag mo akong itulad sa'yo, Helios. Isang malakas na sampalan dumapo sa pisngi ni Helios. Natigilan ng lalaki. Ang huling sigaw ni Athena ay nagpatindig ng balahibo ng kanyang buong katawan. Isang pagsabog ng damdamin na tila nagpatahimik sa buong paligid. Ang batang ito? Itinuro ni Athena ang umiiyak na 4 na taong gulang na si Theo, habang ang sarili niyang mga mata ay umaapaw na sa mga luha na matinding puot at pait. Ang batang ito ay walang iba kundi ikaw! Ikaw ang ama nito, Helios. Nabuo siya noong gabing winasak mo ko. Nabuo siya sa huling gabi na pinilit mo ko. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ng ulo ni Helios. Ang kanyang mga kamay ang unti-unting nawala ng lakas at nalaglag sa kanyang labi. Ang batang lalaki, ang bunga ng kanyang pinakamalaking kasalanan, ay nasa harap niya ngayon. Ang mundo ay tila tuluyang huminto sa pag-ikot para kay Helios. Ang ingay ng iyak ng mga bata, ang hanging humahangkas at humahampas sa mga puno, at ang sarili niyang paghinga, lahat ay naglaho. Ang tanging umuugong sa kanyang pandinig ay ang mga huling salita ni Athena. Nabuo siya noong gabing winasak mo ko. Nabuo siya sa huling gabi na pinilit mo ko. Dahan-dahang napatitig si Helios sa maliit na batang lalaki na si Theo. Ngayong mas pinagmasdan niya ito, parang hinati ang kanila mukha. Ang hugis sa mga mata nito, ang bagsak ng buhok. Ito ang eksaktong itsura ni Helios noong siya ay bata pa. Ngunit di katulad ni Nathan at Liam na lumaki may yakap ng ama. Ang batang ito ay nakatitig sa kanya na may matinding takot. Nakakapit sa laylayan ng palda ng kanyang mommy. Anak ko? Bulong ni Helios. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. At sa mga lawang pagkakataon sa araw na iyon, napaluhod siya. Hindi sa tapat ng opisina, kundi sa mismong semento na bakuran ni Athena. Niyakap ni Athena si Theo at si Chloe. Pilit silang pinapapasok sa loob ng bahay kung saan sinalubong sila ng isang matandang yaya. Manang, pakiusap, dalhin mo muna sila sa itaas. Huwag mo silang palalabasin. Nanginginig ngunit mariing utos ni Athena. Nang maisara ang pinto, hinarap ni Athena ang nakaluhod na asawa. Ang kanyang dibdib ay nagbababa taas sa tindi ng galit at hinagpis. Ang seryosong senior projector at director ng Vanguard Holdings ay naglaho. Ang kaharap ngayon ni Helios ay ang sagot ng babae mula sa kanakaraan. Oo, Helios, anak mo siya. Simula ni Athena, habang ang mga luha ay patuloy na gumagapang sa kanyang pisngi. Noong lumayas ako bitbit si Chloe, wala akong ibang dala kundi ang takot at ang mga pasa na iniwan mo sa akin. 1 buwan na lumipas. Habang nagpapakasipag ako bilang kaehera sa isang maliit na grocery para lang may pangkain kami ni Chloe, doon ko nalaman, nabuntis ako. May isa pang buhay sa sinapupunan ko. Athena, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ipinaalam? Hagulgol ni Helios, pilit na inaabot ang dulo ng sapatos ni Athena. Sana ay hinanap kita. Sana ay inalagaan ko kayo. Ipaalam sa'yo? Isang mapatinatawa ang kumawala sa mga labi ni Athena. Para ano, Helios? Para ipaalala mo sa akin araw-araw kung paano mo ako pinilit? Noong mga panahon naglilihi ako, habang sumasakit ang katawan ko sa pagtatrabaho. Ang tanging naaalala ko sa tuwing sumisipa si Theo sa tiyan ko, ay ang mukha mo noong gabing yon. Ang gabing naging halimaw ka. Ang bawat salita ni Athena ay parang patalim na bumaon sa konsensya ni Helios.
Ang guilt o bigat ng pagkakasala na naramdaman niya sa nakaraang 5 taon ay nadoble, na triple, hanggang sa hindi na niya ito kayang hingahan. Ipinatong niya ang kanya noo sa malamig na semento. Umiiyak, tulad ng isang taong hinatulan ng kamatayan. Patawad, patawad, Athena, patawarin mo ko. Sa'yo, bulong niya sa semento. Gabi-gabi kong pinag-iisipan kung itutuloy ko ang pagbubuntis na ito. Pagpapatuloy ni Athena, ang boses ay huminang ngunit puno ng pait. Dahil sa tuwing titingnan ko ang sarili ko sa salamin, ang nakikita ko ay isang biktima. Pero wala namang kasalanan ng bata na yan. Kaya tiniis ko ang lahat ng hirap. Nanganak ako na mag-isa sa isang pampublikong ospital. Habang ikaw, malamang ay nagpapakasasa sa buhay mo bilang estudyante. Hindi. Pagtatanggol ni Helios habang nag-aangat ng mukhang basang-basa ng luha. Nagpakasira ako, Athena. Noong nalaman kong wala ka na, tinaglikuran ko ang lahat ng bisyo ko dahil doon ko narealisa kung gaano kita kailangan, kung gaano ko kayo kamahal ng mga bata. Nagpakamatay ako sa pag-aaral at pagtatrabaho para maitayo ang buhay na karapat-dapat para sa iyo, para sa pamilya natin. Ang 2 lang anak natin na naiwan sa akin, binuhay ko sila na maayos. Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na may isa pa pala akong anak na naghihirap sa dilim dahil sa akin. Tumayo si Athena ng tuwid. Pinunasan ang kanyang mukha at ibinalik ang malamig na maskara sa kanyang katauhan. Ngayong alam mo na ang katotohanan, Helios. Mas lalong walang dahilan para magsama tayong muli. Si Theo ay lumaking walang ama at hindi niya kailangan ng isang abang may madilim na nakaraan. Pirmahan mo ang annulment. Hayaan mo na kami mabuhay ng tahimik. Tinalikuran na siya ni Athena at humakbang patungo sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo si Helios. Ang kanyang pagsisisi ay hindi napalitan ng pagsuko, kundi ng isang bago at mas matinding paninindigan. Hindi ko pipirmahan ng annulment, Athena. Mariing sabi ni Helios, bagaman gumagaragal ang kanyang boses. Napatigil si Athena ngunit hindi lumingon. Winasa ka noon, at habang buhay kong pagbabayaran yon. Patuloy ni Helios habang nakatitig sa likod ng asawa. Pero ngayon, 4 na ang anak natin, sina Nathan, Liam, Chloe at Theo. Kailangan nila ng buong pamilya. Lalabanan ko ang annulment na yan, hindi para saktan ka muli, kundi para patunayan sa iyo at sa korte na may karapatan akong maging ama sa kanila. Gagawin ko ang lahat, Athena. Kahit maging alipin mo ko, basta mabuo ko lang muli ang pamilyang ito. Tuluyang pumasok si Athena sa loob ng bahay at isinarado ang pinto. Iniwan si Helios sa ilalim ng unti-unti nagdidilim na langit. Ang digmaan para sa kanilang mga karapatan at para sa kinabukasan ng kanilang 4 na anak ay opisyal lang nagsimula. Ang mga sumunod na linggo ay nag-iisang legal na impyerno para sa mag-asawang Smitherman. Ang tahimik na subdivision at ang formal na opisina ng Vanguard Holdings ay napalitan ng malamig at seryosong silid ng korte. Ginamit ni Athena ang lahat ng kanyang alas sa tulong ng isang kilalang biktima ng pang-aabuso na advokasya at ng kanyang matalinong abogado. Inilatag niya sa harap ng hukom ang mga medikal na record mula sa pampublikong ospital. 5 taon na nakararaan, ang mga pasa sa kanyang braso, ang psychological na evaluasyon na nagpapatunay ng kanyang trauma at ang katotohanan si Theo ay isinilang mula sa isang gabing puno ng karahasan. Your Honor, mariing pahayag ng abogado ni Athena sa loob ng silid, paglilitis. Ang aking kliyente ay hindi lamang humihingi ng annulment, humihingi siya ng sole custody para sa 4 nilang anak at isang permanent protection order laban sa nasasaktan. Ang presensya ng isang lalaking may kasaysayan ng marital rape at pang-aabuso sa droga ay isang malaking banta sa kaligtasan ng emosyon ng mga bata. Sa tapat ng mesa, nakaupo si Helios, suot ang kanyang formal na barong. Nakayuko siya habang nakikinig. Ang bawat ebidensyang inilalatag ng kampo ni Athena ay parang paulit-ulit na pagbabalot sa kanyang mga lumang sugat. Alam niya ang totoo, hindi niya itinatanggi ang kanyang kasalanan. Nang dumating ang pagkakataon para sa kampo ni Helios, tumayo ang kanyang abogado. Your Honor, hindi itinutol ng aking kliyente ang mga nagawa niya sa nakaraan. Batid niya ang kanyang malaking pagkakamali. Panimula ng abogado, ngunit nais naming itala ng korteng ito ang 5 taon ng radikal na pagbabago ni Engineer Smitherman. Narito ang mga negatibong drug test results sa nakalipas na 5 taon.
ang mga sertibiko ng kanyang pagtatapos bilang top engineer at ang mga testimonya mula sa mga guro ni Nathan at Liam na nagpapatunay na siya ay naging isang huwarang ama. Nag-iisa, walang bisyo at tanging kapakanan ng mga bata ang inatupag. Tumingin si Helios kay Athena na nakaupo sa kabilang panig. Walang kurap ang mga mata ng asawa. Diretso at matigas ang titig sa kanya. Your Honor, nanginginig na tumayo si Helios. Kahit pinipigilan ng kanyang abogado, humingi siya ng pahintulot na magsalita ng direkta. Hindi ko ipinaglalaban ang sarili ko para makatakas sa parusa. Kung kailangan ko pong makulong para sa nagawa ko kay Athena, 5 taon na nakararaan, tatanggapin ko po. Pero pakiusap, huwag ninyong alisin sa akin ang karapatang maging ama. Ang mga anak ko ang tanging dahilan kung bakit ako nagbago. Huwag ninyong ipagkait sa kanila ang pagkakataong magkaroon ng buong pamilya. Ramdam sa buong silid ang umaapaw na emosyon. Ang tindi ng pagsisisi ni Helios ay sapat na para dumaing ang puso ng sino mang nakikinig. Ngunit si Athena ay nanatiling parang yelo. Para sa kanya, ang luha ng isang lalaki ay hindi sapat na kabayaran sa 5 taon niyang pangungulila at takot sa dilim. Matapos ang mahabang argumento, nagbaba ng pansamantalang desisyon ng hukom dahil sa masalimuot na sitwasyon ng pamilya. At dahil magkakahiwalay ang magkakapatid sa kasalukuyan, hindi muna magpapasya ang korte sa permanenteng custody. Saad ng hukom, sabay pukpok ng maso. Gayunpaman, kinikilala ng korte ang karapatan ng mga bata na makilala ang kanilang mga magkakapatid at ang kanilang ama. Ipinag-uutos ko ang isang supervised visitation rights para kay Engineer Smith Raman tuwing Sabado sa isang pampublikong lugar. May karapatan siya makasama ang 4 na bata sa ilalim ng pagbabantay ng ina. Nakahinga na maluwag si Helios. Kahit papaano, binigyan siya ng batas na pinto upang makalapit muli. Pagkalabas ng korte, mabilis niyang hinabol si Athena sa koridor. Athena, salamat. Pulong ni Helios, pilit na sumasabay sa lakad ng asawa. Napatigil si Athena at hinarap siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang boses ay nananatiling matalim. Huwag ka magpasalamat sa akin, Helios. Desisyon niyo ng korte, hindi akin. Malamig na tugon ni Athena. At huwag mong isipin na dahil makakasawa mo ang mga bata, ay magiging madali na ang lahat para sa'yo. Sa darating na Sabado, makikita mo sila. Pero sisiguraduhin ko matatapos ang oras na to na marialisa mo kung gaano kalaki ang nawala sa'yo na hindi mo na muling mababawi. Iniwan ni Athena si Helios na nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw sa labas ng Kapitolyo. Ang unang yugto ng digmaan ay tapos na. Ngunit ang totoong labanan, ang pagharap sa 4 na batang magkaibang mundong kinalawan, ay magsisimula pa lamang sa darating na Sabado. Sabado ng umaga. Ang sikat ng araw sa malawak na parke ay sapat na upang magbigay liwanag sa berdeng damuhan, kung saan maraming pamilya naglalaro at nagpipiknik. Ngunit para kay Helios at Athena, ang hanging umiihip ay may dalang matinding tensyon at nag-uumapaw na kaba. Unang dumating si Helios kasama sina Nathan, 7 taong gulang, at Liam, 6 na taong gulang. Suot ng 2 batang lalaki ang kanilang paboritong kamiseta. At kanina pa sila hindi mapakali sa backseat ng kotse. Paulit-ulit nilang tinatanong si Helios kung totoo bang makikita na nila ang kanilang mommy at ang kapatid nilang si Chloe. Daddy, ayan na ba sila? Tanong ni Liam. Sabay turo sa isang puting sasakyan na pumarada, hindi kalayuan sa kanila. Bumaba ang driver at doon ay niluwas si Athena. Suot nito ay isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Nakasuot ang salamin sa mata. Pagkabukas ng pinto sa likod, bumaba si Chloe. 5 taong gulang na hawak ang kamay ng isang maliit na batang lalaki, si Theo, 4 na taong gulang. Napatigil si Nathan at Liam. Si Helios naman ay parang nakuryente habang nakatitig sa kanyang 4 na anak na sa unang pagkakataon ay magkakaharap sa isang tagpo. Mommy, hindi na napigilan ni Nathan at Liam ang kanilang sarili. Pinitawan nila ang kamay ni Helios at patakbong tinawid ang distansya patungo kay Athena. Sabay silang yumakap sa baywang ng kanilang ina. Umiiyak at sinusubsob ang kanilang mga mukha. Mami, tinitingnan po namin kayo gabi-gabi sa picture. Bakit ngayon lang kayo? Hikbi ni Nathan, ang 7 taong gulang na bata na matagal na nagtitiis ng pangungulila. Napaluhod si Athena sa damuhan. Mahigpit na niyakap sina Nathan at Liam. Doon ay tuluyan ang bumigay ang matatag niyang harang. Humagulgol si Athena habang hinahalikan ang ulo ng kanyang 2 panganay. Patawarin kayo ng mami. Patawad mga anak ko. Mahal na mahal kayo ng mami. Paulit-ulit niyang bulong sa gitna ng kanyang pag-iyak. Habang nagaganap ang emosyonal na tagpong iyon,
Nakatayo sa tabi ni Chloe si Theo. Si Chloe ay may kaunting alaala sa kanyang mga kuya, kaya dahan-dahan siyang lumapit at tumawak sa balikat ni Nathan. Kuya Nathan? Pahingang tawag ni Chloe. Lumingon si Nathan. Pinunasan ang kanyang luha at na makita ang kapatid, ay agad niya itong hinila sa kanilang yakap. Chloe, ang laki mo na! Ngunit ang pinakatagos sa pusong sandali ay nang tumingin ng tatlong magkakapatid sa 4 na taong gulang na si Theo. Si Theo ay nakatayo lang sa gilid. Medyo takot at hindi alam ang nangyayari. Hawak pa rin ang kanyang laruang kotse. Lumapit si Liam, ang 6 na taong gulang na pangatlong anak. Tinitigan niya si Theo. Saka lumingon kay Athena. Mami, sino po siya? Huminga na malalim si Athena. Nilabanan ng sakit sa kanyang dibdib at tinignan si Theo. Theo baby, lumapit ka rito. Sila ang mga kuya mo, si Kuya Nathan at Kuya Liam mo. Nang marinig ang salitang kuya, unti-unti nagbago ang mukha ni Theo. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang likas sa dugo at ugnayan ng magkakapatid na hindi kayang burahin ng anumang legal na kaso ay agad na umiral. Hinawakan ni Nathan ang maliit na kamay ni Theo. Kuya Liam, kamukha natin siya oh, sabi ni Nathan na may kasamang ngiti sa gitna ng mga luha. Sa isang saglit, ang 4 na magkakapatid ay nagkayakap sa damuhan, nagpapalitan ng mga ngiti, nagtatawanan, at tila ba walang 5 taon na namagitan sa kanilang pagkakahiwalay. Ang mga bata ay walang alam sa kasalanan ng matatanda. Ang alam lang nila, sa wakas, ay magkakasama na sila. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Helios. Hindi siya lumapit, dahil alam niyang baka masira ang sandali kapag nakita siya ni Theo. O kung magalit si Athena, ang kanyang buso ay sabay na winawasak at binubuo ng tagpong nasa harap niya. Binuo dahil nakita niya sa wakas ang kanyang 4 na anak na magkakasama at nagmamahalan. Winawasak dahil napagtanto niya kung gaano kalaking oras, pagmamahal at memorya ang ninakaw niya mula sa kanila dahil sa kanyang mga balik desisyon noon. Napasandal siya sa isang puno. Tahimik na umiiyak habang tinatakpan ng kanyang muka. Naramdaman niya mga yabag ng sapatos. Nang mag-angat siya ng tingin, nakatayo sa harap niya si Athena. Tapos na ito makipag-usap sa mga bata na ngayon ay masaya naghahabulan sa damuhan sa ilalim ng bantay ng yaya. Tingnan mo sila, Helios. Pahingang wika ni Athena habang nakatanaw sa mga anak. Ang kanyang boses ay wala ng galit, kundi isang malalim na pagod. Walang kasalanan ng mga batang yan, pero dahil sa'yo, kailangan nilang lumaking magkakahiwalay. Kailangan nilang magtanong kung bakit hindi buo ang pamilya nila. Lumingon si Helios kay Athena. Ang mga mata ay namumula. Athena, nakikita mo ba kung gaano sila kasaya kapag magkakasama? Pakiusap. Para sa kanila, bigyan mo ako ng pagkakataon. Huwag na nating ituloy ang annulment. Gagawin ko lahat para maging karapat-dapat muli sa'yo at sa kanila. Tumingin si Athena na diretso sa mga mata ni Helios. Ang lamig ay naroon pa rin. Ngunit may kasama na itong matinding pait. Masaya sila ngayon, Helios. Dahil ilang oras lang ito. Malamig na tugon ni Athena. Pero sa tuwing uuwi kami sa bahay at maaalala ko kung bakit tayo nagkahiwalay, ang kaligayahan nilang yan ay nagiging paalaala sa akin ng impyernong dinanas ko sa kamay mo. Ang pagmamahal mo sa kanila hindi sapat para bunahin ng takot sa'yo. Kaya huwag kang umasa na dahil magkakasama ang mga bata ngayon, ay mapapatawad mo ang sarili mo. Bago pa makasagot si Helios, isang boses na lalaki ang umalingaw sa kanilang likuran. Athena, okay ka lang ba dito? Lumingon sina Helios at Athena, isang matikas na lalaki na nakasalamin at may bitbit na mga snocks ang naglalakad papalapit sa kanila. Agad na tumakbo si Theo patungo sa lalaking ito at sumigaw, Tito Tristan! Napatitig si Helios at ang kanyang puso ay muling binalot ng isang bagong uri ng takot at matinding selos. Napatigil ang tibok ng puso ni Helios na makita maliit na Theo na masayang nagpabuhat sa lalaking kararating lang. Ang tawa ng bata habang nakakapit sa leeg nito ay tila isang mariing pako na bumaon sa dibdib ng nagbabalik na ama. May ibang lalaking umaako sa papel na dapat ay kanya. Tristan, bati ni Athena at sa unang pagkakataon sa buong maghapon, lumambot ang reaksyon sa kanyang mukha. Isang tipid ngunit totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi man na nasilayan ni Helios mula nang muli silang magkita. Pasensya na kung nahuli ako. Medyo natagalan ako sa pagbili ng mga paboritong stocks ng mga bata. Magalang na sagot ni Tristan. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Helios. Seryosong ngunit formal. Ikaw malamang si Engineer Helios Smitherman. Ako si Tristan Alcantara, ang family lawyer
at malapit na kaibigan ni Athena. Family lawyer, malapit na kaibigan. Ngunit para sa nag-aalab na selos ni Helios, higit pa roon ang nakikita niya. Nakita niya ang paraan ng pagtayo ni Tristan sa tabi ni Athena. Isang pader ng proteksyon na handang humarang sa oras na gumawa si Helios ng maling galaw. Nang dinala ni Tristan ang pagkain sa mga bata, hindi na napigilan ni Helios ang kanyang sarili. Lumapit siya ng bahagya kay Athena. Ang kanyang boses ay gumagaralgal sa pinaghalang sakit at matinding selos. Sino siya, Athena? Siya ba? Siya ba ang dahilan kung bakit napakabilis mong bitawan ang kasal natin? Siya ba ang pumapalit sa akin sa tabi ng mga anak ko? Humarap sa kanya si Athena. Nanlilisik muli ang mga mata. Huwag mong tungisan ang pangalan ni Tristan Helios. Noong mga panahon naghihirap ako habang nagbubuntis kay Theo, noong walang-wala akong pambili ng gamot at gatas para kay Chloe, si Tristan ang tumulong sa akin. Siya ang nabigay sa akin ng trabaho sa Vanguard. At siya ang nag-alaga sa amin ng walang hinihinging kapalit. Durog na durog ang ego at puso ni Helios. Ako ang ama, Athena. Ako ang dapat na gumagawa niyan. Pero nasaan ka noon? Pulyaw ni Athena sa mahinang boses, ngunit puno ng puot. Nasa Maynila ka nag-aaral. Nagpapakasarap habang kami ay halos namamalimos. Kaya huwag kang umasta na parang ninanakawan ka ng karapatan ngayon. Dahil ikaw ang husang nagtapon ng karapatang yan, 5 taon na nakalilipas. Sa sumunod na 2 oras, naging parang manonood si Helios sa sarili niyang pamilya. Nakita niya kung paano naging palagay ang loob ni Chloe at Theo kay Tristan. Kahit sina Nathan at Liam ay unti-unting lumalapit dito upang makipaglaro ng soccer. Ang bawat tawa ng mga bata kasama si Tristan ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ni Helios. Ang dating Helios, ang irresponsable at emosyonal na lalaki 5 taon na ang nakararaan, ay baka nagwala na, nanakit o nag-eskandalo sa tindi ng selos. Ngunit ang bagong Helios ay natuto na sa kanyang mga pagkakamali. Kinuyom niya ang kanyang mga palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Pinipigilan ng sariling galit. Gagamitin niya ang sakit na ito upang lalong magsumikap. Kung kailangan patunayan niya sa buong mundo na siya ang tunay na nagbago, gagawin niya. Na matapos ang oras ng visitation, nag-aayos na sila ng mga gamit. Lumapit si Helios kay Tristan na mag-isa, habang abala si Athena sa paglilinis sa mga bata. Attorney Alcantara, tawag ni Helios. Matigas ang tigdig ngunit pagpapakumbaba. Tumingon si Tristan. Yes, engineer. Salamat sa pag-aalaga sa pamilya ko noong wala ako. Mariing panimula ni Helios. Diretso nakatitig sa mga mata ng abogado. Ngunit gusto ko lang malaman mo. Narito na ako ngayon. At hindi ko pababayaan ang pamilya ko muli. Gagawin ko ang lahat para mabuo sila. At gagawin ko ang lahat para makuha muli ang tiwala ng asawa ko. Lalabanan ko ang annulment na yan. Gamit ang lahat ng meron ako. Bahagyang ngumiti si Tristan. Isang ngiti na may hamon. Malaki ang respeto ko sa mga taong nagbabago, Engineer Smitherman. Pero bilang abogado ni Athena at bilang saksi sa lahat ng iyak at trauma na dinaluhan niya dahil sa'yo, mas malaki ang proteksyong ibibigay ko sa kanya. Ang desisyon ay nasa kay Athena na. Kung handa ka sa digmaan, siguraduhin mong hindi mo na naman siya bawasaking huli. Sumakay na sina Athena at ang 4 na bata sa kani-kanilang sasakyan. Iniwan ni Helios na mag-isa sa lumalamig na parke. Mas masakit at mas masalimuot ang laban ngayon. Hindi lang galit ni Athena ang kailangan niyang harapin. Kailangan niya rin patunayan na walang sino mang lalaki ang makakapamuno sa puwang na para lamang sa isang tunay na ama at asawa. Ngunit, sa gitna ng kanyang matinding selos at plano, isang malaking dagok ng tadhana ang nakatangtang sumubok kung hanggang saan ang kanyang isasakripisyo ng bagong Helios. 2 linggo matapos ang matinding paghaharap sa parke, lalong naging mailap si Athena. Sa mga opisyal na pagpupulong para sa Greenfield Project, tanging mga seryosong usapin sa negosyo ang binibigyang pansin nito. Si Helios naman ay tahimik na nagtitiis. Ginagawa ang lahat upang maging perpekto ang bawat blueprint at plano. Umaasang sa pamamagitan ng kanyang profesionalismo ay makikita ni Athena ang lalaking matured at responsable na. Ngunit isang gabi, habang si Helios ay nasa kanyang opisina at nare-repaso ang mga huling detalye ng kontrata, biglang yumanig ang kanyang cellphone. 11:00 na ng gabi. Ang pangalan sa screen ang nagpatibok ng marahas sa kanyang puso. Athena. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Athena, okay ka lang ba? May nangyari ba? Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang malamig at matatag na senior project director. Ito ay boses ng isang inang tuluyan ng kumuho ang mundo. Humihikbi
at halos hindi makahinga sa tindi ng takot. Helios, pakiusap, si Theo. Pasag na bikbi ni Athena. Nasa ospital kami. St. Luke's Medical Center. Nag-collapse siya. Mataas ang lagnat at hindi magising. Helios, natatakot ako. Papunta na ako. Huwag kang aalis dyan, Athena. Malapit na ako. Mabilis na sagot ni Helios. Sa pagkakataong iyon, may nakasalalay na napakalagang online meeting si Helios sa mga foreign investors mula sa Japan pagdating alas 11:30. Isang kontratang nagkakahalaga ng 500 milyong piso na maaari mag-angat sa kanyang kumpanya sa pinakatuktok. Ngunit, walang pag-aalinlangan niyang isinarado ang kanyang laptop. Tinawagan niya ang kanyang sekretary. I-cancel mo ang meeting ng mga Hapon. Sabihin mo, may emergency ako. Hindi ako pwedeng kausapin ngayon. Tinalikuran ni Helios ang pinakamalaking kontrata ng kanyang buhay na walang kurap. Ang milyon-milyong piso ay walang halaga kung ihahambing sa buhay ng kanyang bunsong anak. Pagdating sa emergency room ng ospital, nakita niya agad si Athena. Nakaupo ito sa isang sulok. Nakasubsob ang mukha sa mga palad at nanginginig ang buong katawan. Agad na lumapit si Helios at lumuhod sa harap nito. Hinawakan ng malamig nitong mga kamay. Athena, narito na ako. Anong sabi ng doktor? Tanong ni Helios. Ang boses ay puno ng kalmado, ngunit may itinatagong kaba. Inangat ni Athena ang kanyang mukha, basang-basa ng luha. Sa tinindang takot para sa anak, hindi na niya nagawang itulak si Helios. Hinawakan niya na mahigpit ang polo ng asawa. Severe anemia at thrombocytopenia raw. Bumagsak ang platelet at hemoglobin niya. Kailangan niya ng agarang blood transfusion o posibleng bone marrow transplant kung hindi magbago ang resulta. At talagang pambihira ang blood type niya, Helios. Oh, negative. Nahihirapan ng blood bank. Napatitig si Helios kay Athena. Oh, negative. Iyan ang kanyang blood type. Isang pambihirang uri ng dugo na namanan ni Theo sa kanya. Nasaan ang doktor? Ako. Ako ang ama niya, Athena. Pareho kami ng dugo. Kunin nila ang lahat ng dugo ko, iligtas lang ang anak natin. Mariing sabi ni Helios. Maya-maya pa'y lumabas ang attending physician. Mabilis na lumapit si Helios at ipinakilala ang sarili nilang biological father ni Theo. Agad siyang dinala sa laboratorio upang isailalim sa mga pagsusuri at kumpirmahin ang compatibility. Habang nakahiga si Helios sa malamig na kama ng lab, nakatitig sa kisame habang ang karayom ay nakatusok sa kanyang ugat. Walang ibang nasa isip niya, kundi ang gabing nagkasala siya. Diyos ko, panalangin niya sa kanyang isip habang lumuluha. Huwag ninyong parusahan ang anak ko sa mga kasalanang akong gumawa. Kunin ninyo ang lahat sa akin, huwag lang ang buhay ni Theo. Madaling araw na nang matapos ang unang bahagi ng pagsasalin ng dugo, ligtas na at matatag na ang lagay ng maliit na si Theo. Bagaman natutulog pa rin ito sa pediatric ICU, lumabas si Helios mula sa laboratorio. Medyo namumutla at nahihilo dahil sa dami ng dugo na kuha sa kanya. Sa labas ng ICU, nakita niya si Athena na nakatayo. Nakatitig sa salamin ng silid kung nasaan ang kanilang anak. Dahan-dahang lumapit si Helios. May dalawang baso na mainit na kape na binili niya sa kantin. Iniabot niya ang isa kay Athena. Uminom ka muna. Kailangan mo ng lakas. Okay na ang anak natin. Ligtas na siya. Mahinahong sabi ni Helios. Tinitigan ni Athena ang baso ng kape. Bago ito dahan-dahang tinanggap, tumingin siya kay Helios. Nakita niya ang pamumutla nito. Ang bola na may tape sa braso. At ang bakas ng matinding pagod. Alam ni Athena ang tungkol sa kanansilang meeting ni Helios sa mga foreign investors. Binalitaan siya ng kanyang staff. Nabalitaan ko ang tungkol sa Greenfield meeting mo. Mahinang sabi ni Athena. Ang boses ay wala ng matigas na harang. Bakit mo iniwan yun? Malaking kontrata yun, Helios. Pangarap mo yun, diba? Kumiti ng bahagya si Helios. Isang ngiting may pait ngunit puno ng katapatan. 5 taon akong nagpakabaliw sa trabaho dahil akala ko pera ang tagumpay at ang kailangan para mapatunayan kung nagbago ako. Sagot ni Helios habang nakatitig din sa natutulog na si Theo. Pero ngayong gabi, narealize ako. Walang silbi ang lahat ng milyones ko kung mawawala ang isa sa inyo. Kung kailangan ibagay ko ang buong kumpanya ko, ang lisensya ko, o kahit ang huling patak ng dugo ko para lang mabuhay anak natin at pag-inligtas kayo, gagawin ko na walang pag-aalinlangan, Athena. Napatigil si Athena. Tinalikuran niya si Helios upang itago ang muling pagbulong at pagbalong ng kanyang luha. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakita niya ang totoong pagbabago kay Helios. Hindi ito ang lalaking marahas na nagmamataas. Ito ang isang amang handang itaya ang sariling buhay para sa kapakanan ng pamilyang kanyang winasak.
3 araw pa ang lumipas bago tuluyang nailipat si Theo sa isang regular na silid. Ligtas na ang bata. Bumabalik na ang sagla at kulay rosas na muli ang kanyang mga pisngi. Salamat sa dugong nagmula kay Helios. Sa mga araw na iyon, hindi umalis si Helios sa ospital. Natutulog siya sa sofa ng kwarto. Binabantayan ang bawat paggalaw ng anak at tahimik na nagsisilbi kay Athena. Nagdadala ng pagkain, nag-aayos ng mga unan at tinitiyak na hindi mapapagod ang asawa. Madaling araw ng 3 araw, nakatulog na si Theo habang mahimbing ding nailaylay ni Athena ang kanyang ulo sa gilid ng kama ng bata. Dahan-dahang lumapit si Helios upang pamutan si Athena. Ngunit marahang pagtapon ng tela, nagising si Athena. Tumingin ito sa kanya. Puyat ngunit mas kalimado na kumpara noong mga nakaraang araw. Lumabas muna tayo. Bulong ni Athena. Sariwang hangin lang. Sumunod si Helios. Lumabas sila ng gusali ng ospital at nagtungo sa isang maliit na garden sa gilid ng compound. Sakto naman nagsimulang pumatak ang mahinang ulan. Isang malamig at banayad na ambon na tila nagpabigat sa katahimikan ng madaling araw. Sa halip na pumasok sa loob, nanatili sila sa ilalim ng isang maliit na shed, nakatanaw sa dilim. Salamat, Helios, panimula ni Athena habang nakatitig sa mga patak ng ulan. Kung hindi dahil sa dugo mo, hindi ko alam kung ano mangyayari kay Theo. Anak ko rin siya, Athena. Walang anuman yun, sagot ni Helios. Nakapamulsa habang nilalabanan ng pangining na katawan dahil sa lamig. Sana mas maaga kong nalaman. Sana hindi mo dinala ang bigat na yon na mag-isa. Umarap sa kanya si Athena, ang mga matay puno ng pagod. Gusto ko magalit sa iyo ngayon, Helios. Gusto kong isumbat sa iyo na kasalanan mo kung bakit mahina ang katawan ni Theo. Dahil sa stress ko noong ipinagbubuntis ko siya. Pero nakita ko kung paano mo tinalikuran ang negosyo mo para sa kanya. Nakita ko kung paano ka nagbago. Pumuntong hininga si Athena at may isang luhang humalo sa ampon sa kanyang pisngi. Pero natatakot pa rin ako. Ang sugat na nakaraan, Helios. Hindi yan basta-basta naghihilom dahil lang naging mabuti ka ngayon. Sa tuwing natutulog ako sa tabi mo na oran, pakiramdam ko kailangan ko maging alerto dahil baka sa isang iglap, magbago ang takbo ng isip mo. Nang marinig ang tindi ng trauma ng asawa, naramdaman ni Helios ang pamilyar na karot sa kanyang puso. Binuksan niya ang kanyang bitbit na leather bag. Mula roon, inilabas niya isang makapal na bundle ng mga papel. Mga papel na luma. Ang iba ay may mantsa ng natuyong luha. At lahat ay maayos na nakatali. Iniabot niya ito kay Athena. Ano ito? Tanong ni Athena. Iyan ang 5 taon ng buhay ko na wala ka. Kumaradgal ang boses ni Helios. 5 taon, Athena. Gabi-gabi akong sumusulat sa'yo. Noong mga panahong nagpapakamatay ako sa pag-aaral, noong mga gabing umiiyak sina Nathan at Liam dahil hinahanap ka nila, at noong mga araw na gusto ko nang sumuko, dinala ko ang lahat ng mga sulat na yan. Pinuksan ni Athena ang unang papel. Nakita niya ang petsa, October 14, 2021. Isang buwan matapos siyang lumayas, nabasa niya ang magulong sulat kamay ni Helios. Athena, 1 buwan na, malinis na ako. Tinatapon ko na ang lahat ng alak at droga. Ang sakit, Athena. Ang sakit isipin na kailangan pang maging halimaw bago ko marealisa kung gaano kakahalaga. Patawarin mo ako. Binubuhay ko ang 2 anak natin ngayon at pinapangako ko sa'yo, magiging engineer ako para sa inyo. Nalipat ni Athena sa isa pang pahina. Mula naman noong taong 2023. Graduate na ako, Athena. Top-notcher ako. Pero bakit ganito? Walang kwenta ang lisensya ko kung wala ka rito para isabit ang medalya sa akin. Nasaan ka ba? Ligtas ba kayo ni Chloe? Kung nasaan ka man, sana bigyan ako ng Diyos ng pagkakataong lumuhod sa harap mo. Habang binabasa ni Athena ang mga sulat, unti-unting humahagol ko ng kanyang puso. Nararamdaman niya ang tindi ng pagsisisi. Ang bigat ng parusang hinarap ni Helios sa sarili nito sa loob ng 5 taon. Hindi ito nagpakasasa. Pinarusahan din ni Helios ang sarili nito sa loob ng sarili nitong impyeryo. Ibinibigay ko sa iyo mga yan, hindi para kaawaan mo ako. Umiiyak na si Helios habang ang ulan sa labas ay lalong lumalakas. Ibinibigay ko yan dahil gusto ko malaman mo na handa akong maghintay. Kung hindi mo na talaga, or kung ayaw mo na talaga sa akin bilang asawa, tatanggapin ko ang desisyon ng korte. Pipirmahan ko ang annulment kung iyon ang magpapatahimik sa puso mo. Lumapit si Helios ng isang hakbang, ngunit pinanatili ang respeto. Hindi hinawakan si Athena, pero pakiusap, Athena. Huwag mong ipagkait sa 4 nating anak ang pagkakataong lumaki na magkakasama. Kahit alipin mo ako,
Kahit tagapaghatid sundo mo lang ako o tagabili ng gatas, basta hayaan mo ako maging bahagi ng buhay ninyo. Mahal na mahal kita, Athena. At ang pagmamahal na iyon ay hindi na para sa sarili kong kaligayahan, kundi para sa kaligtasan at kapayapaan mo at ng mga anak natin. Napatitig si Athena sa mga sulat na hawak niya. Saka tumingin kay Helios na basang-basa na ang balikat dahil sa hanging nagdadala ng ulan. Ang pader ng galit sa puso na Athena hindi pa tuluyang gumuho. Ngunit sa unang pagkakataon, nagkaroon ito ng lamat. Isang lamat na gawa ng pagpapatawad at ng dugong nagligtas sa kanilang anak. Ang pagaling ni Theo ay nagdala ng pansamantalang kalituhan sa puso ni Athena. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikang iyon. Matapos mailabas ang bata sa ospital, isang hindi inaasahang bagyo ang sumalubong sa kanila. Nakarating sa mga magulang ni Helios ang pamilyang Smitherman na kilala sa kanilang mataas na estado sa lipunan, ang balita tungkol sa seryosong legal na labanan ng kanilang anak at ang pagkakaroon ng dalawa pang apo na si Chloe at Theo. Isang hapon, habang nag-aayos sa mga huling detalye sa Athena para sa Greenfield Project sa isang pribadong cafe, biglang pumasok ang mga magulang ni Helios sa sina Don Harold at Doña Beatriz. Kasunod nila si Helios na halatang pilit silang pinipigilan ngunit hindi pinakinggan. Kaya pala ayaw mong pirma ng annulment, Helios, dahil kinagatasan ka na naman na babaeng ito. Pulyaw ni Doña Beatriz, pagkalapit sa lamesa ni Athena. Walang pakialam ang matandang babae kung may ibang tao sa cafe. Napatayo si Athena. Ibinalik ang kanyang malamig at matatag na proteksyon sa sarili. Magandang hapon po. Kung narito kayo para sa negosyo, huwag mo kaming madaan sa ganyang mga pa-Ingles-Ingles mo, Athena. Putol ni Don Harold. Ang boses ay puno ng otoridad at pangahamak. Noong una pa lamang, alam na naming wala kang idudulot na mabuti sa anak namin. Sinira mo ang kinabukasan niya noong kabataan ninyo. At ngayon na engineer na siya at matagumpay, babalik ka para magdala ng dalawa pang bata at hihingi ng kung ano-anong sustento? Mama! Ang kanyang mga mata sa tindi ng galit at hiya. Papa, pakiusap, tumigil kayo! Umarang si Helios sa pagitan ng kanyang mga magulang at ni Athena. Pula ang kanyang mga mata sa tindi ng galit at hiya. Walang kasalanan si Athena. Ako may kasalanan ng lahat. Huwag mo ipagtanggol ang babaeng yan, Helios. Singhal ng kanyang ina. Narinig namin sa abogado mo na ginagamit niya ang mga lumang issue para sirain ang lisensya mo. Isang gabi lang ng pag-aaway ninyo. 5 taon na ang nakararaan. Gagawin niyang issue para hututan ka? At ang batang lalaking yan, si Theo? Paano natin masisigurong anak mo talaga yan? At hindi niya nakuha sa ibang lalaki habang nagtatago siya? Hindi ang kamay ni Athena ang gumalaw. Ang tunog ng sampal ay nagmula sa kamay ni Helios na tumama sa lamesa sa hindi na kanyang panginginig. Pinipigilan ang sarili niya sumigaw sa sariling ina. Humarap si Helios sa kanyang mga magulang. At sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay naging kulog na puno ng pait. Makinig kayo sa akin, mariing sabi ni Helios habang ang bawat salita ay may dalang bigat. Noong bata pa kami, tutulad kayo sa amin. Hinayaan ninyo kami maghirap. Noong nagugutom ang mga anak ko, wala kayo. At noong gabing nagkasala ako, noong naging halimaw ako kay Athena dahil sa tindi ng stress at kawalan ng katinuan, ako ang gumawa noon, hindi si Athena. Winasak ko ang dignidad ng asawa ko. Ginahasa ko ang sarili kong asawa. Napatigil ang kanyang mga magulang. Nabigla sila sa marahas sa pag-amin ni Helios sa harap ng ibang tao. Si Theo? Si Theo ay nabuo sa gabing iyon. Patuloy ni Helios habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Dugo ko ang nagligtas sa kanya sa ospital noong nakaraang linggo. Kaya wag na wag ninyong dudungisan ang pangalan ng anak ko at ng asawa ko. Kung may sumira sa kinabukasan ko, hindi si Athena, kundi ako. At kung may nag-hot-hot dito, ako yun. Ako nagmamakaawa na kunin niya lahat ng pera ko. Maging alipin niya lang ako. Papatawad niya lang ako. Tumingin si Helios kay Athena na nakatayo sa kanyang likod. Nakita ni Helios ang gulat at ang unti-unting paglambot ng mga mata ng asawa. Ipinagtanggol siya ni Helios laban sa sarili nitong pamilya. Binuwis ang sarili nitong reputasyon para lang maprotektahan ang kanyang dignidad. Umalis na kayo. Pinalasabi ni Helios sa kanyang mga magulang. Mula ngayon, kung sino man ang re-respeto kay Athena, yun lang ang ituturing kong pamilya. At kung itatakwil ninyo ako dahil sa pagtatanggol ko sa kanya, malugod kong tatanggapin. Wala nagawa mga magulang ni Helios, kundi umalis na may kahihiyan at galit. Nang mag-isa na lang sila sa sulok ng cafe, humarap si Helios kay Athena. Nakayuko siya, hindi kayang tingnan ng asawa sa tindi na idinudulot ng kanyang pamilya. Patawad
Patawad, Athena. Patawad kung pati sila ay naging pasalin mo. Pulong ni Helios. Dahan-dahan lumapit si Athena. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang ipinatong ito sa balikat ni Helios. Ang hawak na iyon ay hindi pilit, kundi may dalang init ng pagpapakalma. Salamat, Helios. Pahingang sabi ni Athena. Salamat sa pagtatanggol sa amin. Ang simpleng hawak at pasasalamat na iyon ay sapat na upang maramdaman ni Helios na sa gitna ng digmaang legal at personal, may pag-asa pang mabuo ang pamilyang kanyang pinaglalaban. Dumating ang araw na kinatatakutan at pinakihihintay ng lahat, ang pinal na pagdinig para sa petition for annulment of marriage at permanent custody ng mga batang Smitherman. Ang salid ng korte ay binalot ng mabigat na katahimikan. Sa kaliwang bahagi, nakaupo si Athena kasama sa attorney Tristan Alcantara. Sa kanang bahagi naman ni Helios, seryosong ngunit may bahid ang pagtanggap sa kanyang mukha. Sa likurang bahagi ng upuan ng mga nanonood, nakaupo ang 4 nilang anak, sina Nathan, Liam, Chloe at ang maliit na si Theo na maayos na binabantayan ng kanilang yaya. Alam ng mga matatandang bata kung ano ang nakataya ngayon, ang tuluyang paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Pumasok ang huko, umalingaw ang pokpok ng masa. Narito tayo ngayon upang magbaba ng pinal na desisyon. Panimula na kongkong habang binubuklat ang makakapal na record ng kaso. Matapos suriin ang ebidensya ng pang-aabuso sa nakaraan, ang kahandaan ng ama sa kasalukuyan at ang kapakanan ng 4 na magkakapatid, handa na ang korteng ito na magbigay ng hatol. Tumingin ang hukom kay Athena. Bago ko sabihin ang pinal na pasya, nais kong tanungin na nagpetisyon, Miss Athena Smitherman, mayroon ka pa bang nais ipahayag sa korteng ito? Tumayo si Athena. Tumingin muna siya sa likod sa kanyang 4 na anak. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Nathan at Liam. Nakita niya si Theo na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Chloe. Lahat sila ay nag-aabang. Sa kanya ay binaling ang tingin kay Helios. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay malayo na sa halimaw na nakaraan. Ito ang lalaking 5 taong umiyak sa dilim. Ang lalaking ibinigay ang kanyang dugo para mabuhay ang kanilang bunsong anak. Ang lalaking isinakripisyo ang sariling reputasyon at pamilya para lamang ipagtanggol ang kanyang dignidad sa cafe. Huminga na malalim si Athena. Gumaralgal ang kanyang boses, ngunit may pinal na paninindigan. Your Honor, nais ko pong formal na i-withdraw ang aking petition for annulment. Isang sama-samang singhapang narinig sa loob ng silid. Mabilis na napatingin si Helios kay Athena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Maging si Attorney Tristan ay napalingon sa kanyang kliyente. Sigurado ka ba sa iyong desisyon, Miss Smitherman? Tanong ng hukom. Sinisiguro ang narinig. Batid mo ang iyong mga karapatan sa ilalim ng batas bilang biktima. Opo, Your Honor. Sagot ni Athena, habang ang isang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ko binubura ang nakaraan. Ang mga sugat at takot ay bahagi na ng kung sino ako ngayon. Pero noong nakaraang mga linggo, nakita ko ang aking tapat na anak. At 4 na anak. Nakita ko kung paano nabuo ang kanilang mga ngiti na magkakasama sila. At nakita ko ang katapatan ng pagsisisi ni Helios. Tumingin siya ng diretso kay Helios na ngayon ay umiiyak na naman sa kanyang upuan. Your Honor, ang batas ay nariyan upang magparusa o magpalaya. Pero pinipili ko pong bigyan ng pagkakataon ng bukas. Hindi dahil mahal ko na agad si Helios tulad ng dati, kundi dahil karapatan ng mga anak ko na magkaroon ng pagkakataong lumaki sa ilalim ng isang pupong kasama ang kanilang ama at ina. Humingi ako ng probationary period para sa aming kasal. Isang pagkakataon para sa paggaling ng aming pamilya. Napangiti ng bahagya ang hukom at muling ipinalo ang maso. Dahil sa hiling ng petisyon, ang kasong ito ay opisyal nang isinasara. Pinupuri ng korte ang katatagan mo, Mrs. Smitherman. Engineer Smitherman, binigyan ka ng pangalawang pagkakataon ng buhay ng asawa mo. Huwag mo itong itapon. Opo, Your Honor. Maraming salamat po. Hikbi ni Helios. Halos gumuho sa ilalim ng lamesa sa tindi ng pasasalamat at emosyon. Nang matapos ang pagdinig, bago pa man makalapit si Helios kay Athena, isang sabay-sabay na yapak na mga maliliit na paa narinig. Patakbong lumapit ang 4 na magkakapatid. Mami, Daddy! Sigaw ni Liam. Diyakap ang 4 na batang sina Helios at Athena ng sabay-sabay. Doon, sa gitna ng malamig na silid ng korte, nagdugtong ang mga kamay ni Helios at Athena habang pinaliligiran ng kanilang 4 na anak. Nakatayo sa gilid si Tristan. Pait-manis ang ngiti, ngunit mas may pagtanggap na ang tunay na laban para sa pamilya ay natapos ng sa tagumpay na pagpapatawad. Naisara ang legal na usapin.
Ngunit ang totoong hamon ay magsisimula pa lamang. Ang mamuhay muli sa ilalim ng iisang bubong ng may paggalang, pag-iingat, at unti-unting pagbuo sa tiwalang matagal nang pinatay ng nakaraan. Ang pag-withdraw ni Athena sa kasong annulment ay hindi nangangahulugan na bumalik na ang lahat sa dati. Para kay Helios, alam niyang ito ang simula ng isang mas sensitibong yugto. Ang proseso ng healing o paghilom ng isang sugat na siya mismo ang lumikha. Upang magkaroon ng bagong simula, nagpasya silang iwan ang lumang bahay ni Helios at ang townhouse ni Athena. Lumipat ang buong pamilya sa isang malawak at bagong tayong bahay sa isang tahimik na subdivision na malapit sa Greenfield Project. Disenyo ito mismo ni Helios. Maliwanag, maraming pintana, at may malaking espasyo sa bakuran para sa paglalaro ni Nathan at Liam, Chloe at Theo. Ngunit sa loob ng magandang bahay na iyon, may mga malilinaw na hanggang, Helios, bago tayo pumasok dito, gusto ko maging malinaw ang kasunduan natin. Seryosong pahayag ni Athena habang nakatayo sila sa sala habang inaayos ng mga yaya ang mga gamit ng mga bata. Magkasama tayo sa isang bubong para sa mga anak natin, pero maghiwalay tayo ng kwarto. Ang salito ay para sa akin at sa mga bata lang. Kung gusto nilang tumabi sa akin, walang pilitan. Respeto sa espasyo. Naiintindihan ko, Athena. Mabilis at may pagpapakumbabang sagot ni Helios. Kahit sa sala o sa maid's room mo ko, patuloy yun. Ayos lang sa akin ang mahalaga, narito ako para pagsasalbihan kayo. Ang mga unang linggo ay naging pagsubok sa pasensya at pag-aalaga ni Helios. Hindi niya pinilit ang kanyang sarili kay Athena. Sa halip, idinaan niya ang kanyang pagbawi sa mga simpleng gawaing bahay. Tuwing alas 5 na madaling araw, gising na si Helios. Siya ang nagluluto ng almusal para sa pamilya. Tinitiyak na masustansya ang pagkain ni Theo para hindi na bumaba ang platelet nito. Siya rin na naghahanda ng mga baon ni Nathan at Liam para sa pag-aaral. Isang gabi, habang bandang alas 11, nagising si Athena dahil nakaramdam siya ng uhaw. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya si Helios na nakaupo sa hapagkainan, napapaligiran ng mga blueprint ng Greenfield Project habang may hawak na lapis. Baka sa mukha nito ang matinding puyat mula sa pagiging ama sa umaga at engineer sa gabi. Na mapansin ni Helios ang asawa, mabilis siyang tumayo. Athena, uhaw ka ba? Ako na kukuha ng tubig mo. Maupo ka muna. Pinanood ni Athena si Helios habang isasinasali nito ang malamig na tubig sa baso. Nang iabot ito sa kanya, napansin ni Athena nanginginig ang mga kamay ni Helios dahil sa pagod. Salamat. Mahingang sabi ni Athena. Tinitigan niya ang asawa. Helios, di mo kailangan gawin ang lahat na ito. May mga katulong naman tayo. Pwede ka mag-focus sa trabaho mo. Umiling si Helios. May sumilay na marahang ngiti sa kanyang labi. Gusto kong gawin ito, Athena. 5 taon kong ipinagkait sa inyo ang pagkakaroon ng haligi ng tahanan. Ang mapagluto kayo, ang maipagtimpla ka ng gatas o kape, ang mabilhan ng mga gamot ang mga anak natin. Ito ang mga bagay na dapat ay ginagawa ko noon pa. Hayaan mo akong gawin ito ngayon. Pambawin man lang sa mga panahong inayaan ko kayo maghirap sa dilim. Tinalikuran ni Athena si Helios, ininuman tubig, ngunit hindi nakatakas kay Helios ang marahang pagbuntong hininga ng asawa. Ang pader ni Athena ay unti-unti nang lumalambot, hindi dahil sa mga mamahaling regalo, kundi dahil sa pagiging tapat at tahimik na pagsisilbi ng lalaki. Ang pinakamalaking gantimpala ni Helios ay ang unti-unting pagtanggap sa kanya ng bunsong anak na si Theo. Isang hapon ng Sabado, habang nag-aayos si Helios ng sarang bisikleta ni Liam sa garahe, lumapit si Theo, bit-bit ang kanyang paboritong laruang kotse. Nakatayo lang ang 4 na taong gulang na bata. Tinitingnan ng mga tool na hawak ng ama. Theo, baby, gusto mo bang tulungan si Daddy? Malambing na tanong ni Helios. Dahan-dahang ibinaba ang wrench para hindi matakot ang bata. Tumango na bahagya si Theo. Lumapit ito at iniabot ang maliit na screwdriver. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Helios ang maliit na kamay ng anak nang walang takot. Kundi puro pagmamahal. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakadungaw si Athena. Nakikita niya kung paano nagtatawanan ng mag-ama sa garahe. Naramdaman ni Athena ang marahang patak ng luha sa kanyang pisngi. Hindi na luha ng galit, kundi luha ng kapayapaan. Ang halimaw na sumira sa kanya noon ay tuluyan ng namatay. Ang kaharap niya ngayon ay ang lalaking handang maging liwanag para sa kanilang bukas. Ang mahirap na unang hakbang ay nalagpasan na nila. Ang tiwala ay hindi pa buong nagbabalik, ngunit ang pundasyon ng kanilang bagong pamilya ay mas matatag na ngayon kaysa sa anumang gusaling na itayo ni Engineer Smitherman. 1 taon pa ang mabilis na lumipas. Ang Greenfield Project,
na pinagtalunan at pinagtulungan ni na Engineer Helios at Senior Project Director Athena Smitherman ay matagumpay na natapos. Ito ang naging pinakamalaking lifestyle district sa bansa. Isang patunay na kapag ang dalawang mahuhusay ngunit sugat ang arkitekto ng buhay ay nagkaisa, kaya nilang magtayo na isang obra maestra mula sa mga guhon ng nakaraan. Ngunit higit sa tagumpay ng kanilang mga karera, ang mas matinding himala ay naganap sa loob ng kanilang tahanan. Ang isang taon ng probationary period ay naging isang taon ng tahimik na paghilom, pag-uusap sa madaling araw, pag-aalaga sa mga bata, at unti-unting pagbabalik ng init sa kanilang mga tingin dati ay kasing lamig ng yelo. Hindi na magkahiwalay ng kwarto sina Helios at Athena. Ang pader na itinayo ng takot ay tuluyan na natunaw ng wagas at matyagang pag-ibig. Upang ipagdiwang ang bagong yugto ng kanilang buhay, nagpasya silang maglakbay patungo sa isang pribadong resort sa tabing dagat sa Batangas. Ang lugar kung saan walang mga reporter, walang mga kliyente, at walang mga abogadong nakikialam. Tanging ang kanilang pamilya lamang. Bumubuhos ang gintong liwanag ng paglubog ng araw sa malawak at pinaliligiran ng puting buhangin sa talampasigan. Ang tunog ng panayad na hampas ng alon ay nagsisilbing natural na musika sa paligid. May isang simpleng altar na gawa sa mga puting tela at sariwang bulaklak na itinayo sa mismong tapat ng dagat. Nakatayo si Helios sa tapat ng altar. Suot niya isang kaswal na puting linya na polo at maong. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng puyat at bigat ng nakaraan. Sa halip ay puno ng kapayapaan at matinding pananabik. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang kanyang 4 na anak na formal din ang mga kasuotan. Si Nathan, 8 taong gulang. Liam, 7 taong gulang, ay nakangiti habang inaayos ang kanilang mga buhok. Si Chloe na 6 na taong gulang ay may hawak na maliit na basket ng mga bulaklak. At ang bunsong si Theo, na 5 taong gulang na ngayon, ay napakalusog at masagla na. Nakakapit sa binti ng kanyang daddy habang may hawak ng 2 singsing. Nagsimulang tumugtog ang isang pamilyar at madamdaming instrumental na musika. Mula sa dulo ng dalampasigan, dahan-dahang naglakad si Athena. Walang maragyang pelo, walang mamahaling gown. Suot lang niya isang simpleng puting sundress na sumasabay sa ihip ng hangin ng dagat. Ang kanyang buhok ay hinayaang nakalugay at ang kanyang mga mata ay nagdiningning habang nakatitig sa lalaking naghintay at nagbago para sa kanya. Nang marating ni Athena ang tapat ni Helios, marahang kinuha ni Helios ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga daliri ni Helios, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Athena, panimula ni Helios, habang unang patak ng luha ng kagalakan ay gumugulong sa kanyang pisngi. Umarap siya sa asawa, diretsong nakatitig sa mga mata nito. 5 taon ako nabuhay sa dilim ng pagsisisi. Noong gabing winasa ko ang dignidad mo, akala ko'y wala ng karapatan ng isang katulad kong maging maligaya o patawarin ng langit. Pero binigyan mo ko ng pagkakataon. Binigyan mo ko ng pinto upang makabalik sa iyo at sa mga anak natin. Athena, sa harap ng dagat na ito, sa harap ng ating 4 na anak, at sa harap ng Diyos, muli kong isinusumpa ang aking buhay sa iyo. Winasa kita sa dilim noon, ngunit gagawin ko ang buong buhay kong liwanag para muli ka mabuo araw-araw. Hindi na ako muli magiging halimaw. Ako na ang magiging pinakamahigpit mong kalasag laban sa anumang unos. Naiyak sa Athena sa tindi ng emosyon. Pinunasan niya ang luha sa mukha ng asawa. Bago siya kumuha ng malalim na hininga upang bitawan ng salitang matagal na nakatago sa kanyang puso. Helios, wika ni Athena. Ang boses ay malambot ngunit puno ng katatagan. Noong lumayas ako, bitbit si Chloe, ang akala ko ay habang buhay na ako magiging biktima ng kahapon. Ang akala ko, ang pagbabalik ko ay para lamang sa hustisya at para tuluyan kang burahin sa buhay ko. Pero ipinakita mo sa akin kung ano ang totoong kahulugan ng pagbabago. Nakita ko ang dugo mo na dumaloy sa ugat ng anak nating si Theo para iligtas siya. Nakita ko ang bawat madaling araw na gising ka para ipagluto kami. Nakita ko ang pagtatanggol mo sa akin laban sa buong mundo. Huminga ng malalim si Athena at tinawakan ng mas mahigpit ang mga kamay ni Helios. Hindi binura ng pagpapatawad ang nakaraan Helios. Naroon pa rin ang mga alaala ng gabing yon. Pero binigyan ng pagpapatawad na ito ang pagkakataon ng ating bukas. Tinatanggap ko muli ang singsing na ito, hindi bilang biktima na sumuko, kundi bilang isang reyna na pinili muli buuin ng kanyang kaharian, kasama ang lalaking tunay na nagpakababa upang matutong magmahal ng tama. Mahal kita, Helios. At ngayon, buo na tayo. Kinuha ni na Helios at Athena ang mga singsing mula sa kamay ng maliis na Theo. Dahan-dahan nilang isinuot ito sa daliri ng isa't isa, isang simbolo ng kasal.
na hindi gawa sa hilaw na emosyon ng kabataan, kundi pinuo sa apoy ng pagsubok, pagsisisi at wagas sa pagpapatawad. Mabuhay ang bagong kasal. Isang sabay-sabay na sigawan nagmula sa kanilang 4 na anak. Patakbong lumapit sina Nathan, Liam, Chloe at Theo. Binuhat ni Hilda sina Chloe at Theo habang si Athena naman ay niyakap sina Nathan at Liam. Nagkasama-sama silang 6 sa isang napakahigpit, napakainit at emosyonal na yakap ng buong pamilya sa ilalim ng unti-unting nagdidilim na langit, kung saan nagsisimulang magpakita ang mga bituin. Ang kwento ni Helios at Athena ay hindi isang perpektong kwento ng pag-ibig. Ito ay kwento ng isang madilim na pagkakamali, ng isang matinding parusa ng konsensya, ng isang labanan para sa mga karapatan ng mga bata, at ng rurok ng tagumpay na tanging pagpapatawad lamang ang makakapagbigay, habang nakatitig ang buong pamilya sa malawak na karagatan. Alam nilang anuman ang bagyong dumating sa hinaharap, wala nang makakapaghiwalay sa kanila. Ang pamilyang Smitherman ay opisyal na buo, matatag, at malaya mula sa mga bakas ng kahapon.